Sampal ng katotohanan ang gumising sa akin nang isaboy ni Marco ang divorce papers sa mukha ko. Wala akong kwenta, baog, at isang pulubi. Iyan ang turing nila sa akin sa loob ng 5 taon. Habang nakaluhod ako sa basang sahig, pumasok ang kabit niyang si Rina na hinihimas ang tiyan. Pero sa pagtuyo ng luha ko, tapos na rin ang pagpapanggap ko bilang ulila. Sa labas, naghihintay ang 10 mamahaling sasakyan ng Kujo Group para sa kanilang tunay na tagapagmana. Sino kaya sa atin ang mauubusan ng hininga kapag nabawi ko na ang lahat? Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng mga mapang-api? Pirmahan mo na ito. Ngayon din. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa counter. Sa tabi mismo ng kalderong kanina ko pa matiyagang hinahalo. Marco, ano ito? Ang tanong ko ay halos isang bulong, habang ang aking kanang kamay ay hawak pa rin ang sandok. Amoy na amoy sa buong bahay ang bango ng kare-kareng niluluto ko. Ang paborito niyang ulam. Buong hapon kong giniling ang mani. Tiniis ang init ng kalan at maingat na nilinis ang bawat gulay. Ngayon ang ika-5 anibersaryo ng aming kasal. Akala ko, ang pag-uwi niya ng maaga ay isang sorpresa. Divorce papers, Mio? Hindi ba halata? Sawa na ako. Sawa na akong makita ang mukha mong laging mukhang biktima. Sawa na ako sa pagiging hero na nagligtas sa isang ulilang gaya mo mula sa kalsada. Mariing dagdag niya, sabay tabig sa aking braso. Dahil sa gulat, nabitawan ko ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay, kundi isang malambot na tunog lamang habang lumulubog ito sa malapot na sarsa ng mani. Tila ganoon din ang nangyari sa puso ko. Unti-unting nalulunod sa isang malapot at mainit na pait. Tiningnan ko ang aking mga daliri. May bahid ng dilaw na kulay ng atsuete, nanginginig at tila nawawalan ng buhay. Pero Marco, anibersaryo natin ngayon. Nagsikap akong ihanda ang lahat ng ito dahil sabi mo, ito ang paborito mo. Pilit kong idinadaan sa katwiran ang lahat, kahit na nararamdaman ko na ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita ay parang isang tumpok ng bubog na kailangan kong iluwa. Isang matunog na tawa ang narinig ko mula sa pintuan ng kusina. Hindi kay Marco, kundi kay Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Pumasok siya bit-bit ang kanyang mamahaling bag. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pangungutya. Favorite, Mio. Ang mga taong may mataas na pinag-aralan ay hindi kumakain ng pagkaing pangmahirap habang buhay. Pinagtitiisan ka lang ni Marco dahil sa awa. Pero ngayon, tapos na ang palabas. Look at yourself. Para kang katulong na hindi marunong mag-ayos. Utang mo sa amin ang 5 taon ng marangyang buhay. Kaya huwag ka nang magmalinis, saad ng matanda habang masama ang tingin sa aking kupas na apron. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang bumukas muli ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit. Si Rina, ang dati kong kaibigan. Ang babaeng palaging nagpapaturo sa akin kung paano magluto para sa kanyang boyfriend. Ngayon, ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ng asawa ko. Hi, Mio. I'm sorry it had to end this way, but we have to think about the baby. Malambing na sabi ni Rina habang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila may ipinapahiwatig. Ang hangin sa loob ng kusina ay biglang naging manipis. Ang bango ng kare-kare ay naging amoy ng pagkabulok sa aking pang-amoy. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso.
mabagal, masakit, at tila hihinto na anumang sandali. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa luhang pilit kong hindi pinalalabas. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi sa harap ng mga taong itinuring kong pamilya, pero itinuring lang pala akong basura. Wala kang dalang kahit ano nang dumating ka rito, Mio. Kaya wala ka ring dadalhin sa pag-alis mo. Huling hirit ni Marco bago niya kinuha ang ballpen at idiniin sa kamay ko. Pirmahan mo na. Para hindi ka na mas lalong mapahiya, kinuha ko ang panulat. Ang bawat letrang isinusulat ko sa papel ay parang isang pako na ibinabaon sa sarili kong kabaong. Sa bawat kurit ng tinta, naaalala ko ang lahat ng sakripisyo ko, ang pagtitipid sa sariling pangangailangan para lamang mabili ang gusto ni Marco, ang pagpapakumbaba sa bawat pang-aalipusta ni Doña Esmeralda, at ang pananahimik ko sa likod ng aking lihim na pagkatao. Matapos ang huling letra, binitawan ko ang papel. Tumalikod ako sa kanila, bit-bit ang tanging bagay na hindi nila kailanman nakuha mula sa akin, ang aking dangal. Ngunit habang naglalakad ako palabas ng bahay na itinuring kong kulungan sa loob ng 5 taon, isang katanungan ang pabalik-balik na umaaling-aungaw sa aking isipan. Sapat na ba ang 5 taon ng pagtitiis para mabayaran ang utang na loob na kailanman ay hindi ko naman hiningi? O sadyang-sadyang naging bulag lang ako sa pagmamahal sa isang taong ang tingin sa akin ay isang anino lamang sa dilim? Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat patak ay humahalo sa init ng aking pisngi. Tumigil ako sa gitna ng kalsada, basang-basa, habang ang gate ng mga kudyo ay dahan-dahang sumasara. Ngunit sa likod ng aking mga mata, isang apoy ang nagsisimulang maglaro. Ang 5 taon ng pananahimik ay natapos na. Anong mangyayari sa isang reynang itinago ang kanyang korona kapag ang mga taong nang api sa kanya ay nalaman na ang lupang kinatatayuan nila ay pagmamay-ari na pala ng babaeng pinalayas nila sa gitna ng ulan? Malamig ang ulan, pero mas malamig ang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng madilim na kalsada. Bawat patak na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging kahangal. Nakatayo ako sa harap ng mataas na gate na dati ay itinuring kong proteksyon, ngunit ngayon ay naging pader na naghihiwalay sa akin sa mundong akala ko ay akin. Wala akong dalang kahit ano. Kahit ang tsinelas ko ay naiwan sa loob ng kusina, kasama ang lahat ng pangarap na binuo ko sa loob ng 5 taon. Ang bawat paghinga-pahinga ko ay may kasamang hapdi. Sa bawat segundo ng katahimikan, naririnig ko ang eko ng tawa ni Rina at ang mapang-aping salita ni Doña Esmeralda. Ngunit sa gitna ng panginginig ng aking katawan, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang takot na dati ay bumabalot sa akin ay dahan-dahang natutunaw, pinapalitan ng isang kakaibang init na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang 5 taon ng pagtitiis ay tila isang mahabang panaginip na kailangan ko ng gisingan. Biglang nahati ang kadiliman ng gabi ng isang nakasisilaw na liwanag mula sa malayo. Hindi lamang isa, kundi sunod-sunod na mga ilaw ng sasakyan ang papalapit sa kinaroroonan ko. Ang malakas na ugong ng mga mamahaling makina ay bumasag sa katahimikan ng ulan. Huminto ang isang mahabang itim na sasakyan sa tapat ko, sinusundan ng 3 pang convoy. Isang lalaking nasa edad na 60, nakasuot ng formal na tuksido at may hawak na itim na payong, ang mabilis na bumaba at lumapit sa akin. "Senyorita Mio," ang boses ni Mang Ben, ang matapat na katiwala ng aking ama, ay nanginginig
Sa labis na pag-aalala, agad niyang ipinayong ang sarili sa akin. Pilit na itinatago ang aking basang katawan mula sa bagsak ng langit. Patawad po, senyorita. Hindi po namin alam na ganito ang dinaranas ninyo. 5 taon kaming naghintay sa utos ninyo. Hindi ko magawang magsalita agad. Ang aking mga labi ay naninigas sa lamig. Ngunit nang tumingin ako sa mga mata ni Mang Ben, nakita ko ang respeto at katapatan na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng bahay ng mga Kudyo. Sa likod niya, ang mga tauhan ng Kudyo Group ay sabay-sabay na yumukod. Isang eksenang kabaligtaran ng aking kalagayan. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Tapos na ang paghihintay, Mang Ben. Mahina kong saad. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. Iuwi niyo na ako. Iuwi niyo na ako sa tunay kong tahanan. Inalalayan nila ako papasok sa loob ng sasakyan. Ang init ng leather na upuan at ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ay tila isang sampal ng katotohanan. Isang paalala na ako ay hindi kailanman naging isang hamak na ulila. Habang umaandar ang sasakyan palayo, sulyap ko sa side mirror ang lumiliit na anino ng bahay ni Marco. Sa isip ko, nakikita ko silang nagdiriwang sa loob. Hindi alam na ang bawat halakhak nila ay may katumbas na presyong pagbabayaran sa mga darating na araw. Pagdating sa mansyon ng mga Kudyo, ang marangyang chandelier na gawa sa kristal ay nagbigay ng liwanag na halos sumilaw sa akin. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Pumasok ako sa aking lumang silid kung saan naghihintay ang isang mainit na paliguan na may bango ng mga rosas. Habang nakalubog ako sa tubig, hinayaan kong maanod ang bawat dumi, bawat sakit, at bawat alaala ng pagiging martir na asawa. Kinuha ko ang isang matalas na gunting sa ibabaw ng vanity table. Tiningnan ko ang aking mahabang buhok sa salamin. Ang buhok na pilit kong pinahaba dahil gusto ni Marco. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ko ito hanggang balikat. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala na isa-isang napapatid. Sa harap ng salamin, wala na ang mahinang si Mio. Ang nakatitig sa akin ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Senyorita, narito na po ang mga dokumentong hinihingi ninyo, sabi ng isang sekretarya na pumasok ng may paggalang. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa aking mesa. Binuklat ko ito at isa-isang binasa ang mga listahan ng utang ng kumpanya ni Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko ang katotohanan. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ang yaman na ginagamit nila para hamakin ako, ay nakatayo lamang sa isang marupok na pundasyon ng mga pautang mula sa mga bangko na sa ilalim ng aking kontrol. Sa bawat pahina na aking nililipat, mas lalong tumitindi ang determinasyon sa aking puso. Hindi sapat na bawiin ko lang ang lahat. Gusto kong makita kung paano sila gumapang sa hirap habang suot-suot pa rin ang kanilang mga maskara ng kayabangan. Habang hinahawakan ko ang panulat, isang maliit na detalye sa huling pahina ang kumuha ng aking atensyon. Isang lihim na transaksyon ni Marco na hindi alam kahit ni Doña Esmeralda. Anong lihim kaya ito na kayang magpabagsak hindi lang sa kumpanya ni Marco, kundi maging sa buong dangal ng pamilya Kudyo? At sino ang misteryosong tao na patuloy na nagbibigay ng pondo sa kanya sa likod ng mga anino? Nasaan ang kape ko? Bakit hanggang ngayon ay wala pang nakahandang almusal sa mesa? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, bumasag sa katahimikan ng umaga na dati ay puno ng amoy ng bagong luto
at mainit na kape. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdan, gusot ang suot na mamahaling silk na pantulog, at ang kanyang mukha ay bakas ang labis na inis. Sanay siya na sa oras na ito, ang lahat ay plansado na. Mula sa kanyang kurbata hanggang sa pinakamaliit na himulmol sa kanyang Amerikana. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng napanis na pagkain mula sa kusina at ang alikabok na nagsisimulang mamuo sa mga mamahaling muebles. Ang bahay na dati ay tila isang perpektong kristal dahil sa invisible na mga kamay ni Mio ay mukhang isang abandonadong gusali sa loob lamang ng ilang oras. Pumasok si Marco sa kusina at lalong nagngit-ngit ang kanyang bagang. Nakita niya si Rina na nakasuot ng manipis na pantulog. Pilit na binubuksan ang isang lata ng sardinas habang nakabusangot. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos ang manicure ay may bahid na ng uling at ang usok mula sa nasunog na tinapay ay bumabalot sa paligid. Rina, ano ba ang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nakapagluto? Asik ni Marco habang hinihilot ang kanyang sentido. Marco naman, hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko ang lahat. Hindi ako sanay sa ganito. Akala ko ba ay may mga katulong tayo? Bakit kailangang ako ang gumawa ng lahat ng ito? Sagot ni Rina sabay padabog na binitiwan ang pambukas ng lata, na lumikha ng matunog na kalansing sa sahig. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Doña Esmeralda, na tila isang reynang nawalan ng trono. Ang kanyang buhok ay hindi pa nakaayos at ang kanyang mukha ay puno ng reklamong hindi maipaliwanag. Marco, sabihan mo nga ang babaeng iyan. Ang almusal na ibinigay niya sa akin ay galing lang sa fast food. Ang tiyan ko ay hindi sanay sa basurang pagkain. Nasaan na ba ang dating maayos na serbisyo rito? Isang mapait na katahimikan ang namayani. Alam nilang lahat ang sagot, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na bigkasin ang pangalan ng babaeng itinuring nilang basura. Napagtanto nila na ang basura na pinalayas nila ay ang mismong pandikit na nagpapanatili sa kaayusan ng kanilang marangyang buhay. Nagmamadaling bumalik si Marco sa kanyang silid upang mag-ayos para sa isang mahalagang pulong sa bangko. Kailangan niyang maaprubahan ng kanyang loan extension, kundi ay guguho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit habang nagmamadali, bigla siyang napatigil sa harap ng salamin. Mio, nasaan ang asul kong kurbata? Iyong may guhit na pilak. Tawag niya nang hindi nag-iisip. Ang kanyang boses ay puno ng nakasanayang awtoridad. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang tinig na bumalik sa kanya mula sa mga dingding ng malamig na silid. Biglang pumasok si Rina at sumandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng selos at pangungutya. Wala na siya, Marco. Wala na ang katulong mo. Huwag mo siyang hanapin sa akin dahil hindi ako ang papalit sa pwesto niya para pagsilbihan ka, sabi ni Rina bago tumalikod nang may kasamang iritasyon. Napahigpit ang hawak ni Marco sa gilid ng mesa. Ang tagumpay na naramdaman niya kagabi nang mapirmahan ang divorce papers ay tila unti-unting nagiging abo. Hindi niya maamin sa sarili na ang katahimikang iniwan ni Mio ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pagdating niya sa opisina, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang sekretarya ay lumapit na may dalang balitang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Sir, tumawag po ang bangko. Ang inyong credit line ay pansamantalang sinuspinde. Mayroong security flag na inilagay ang main office ng Cujo Group sa lahat ng inyong accounts. Ano, bakit ang Cujo Group ay nakikialam sa accounts ko? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa takot.
Bago pa siya makasagot, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkasagot niya, isang boses ng lalaki, formal at misteryoso, ang nagsalita sa kabilang linya. Mr. Marco, may isang pagkakataon ka pa upang isalba ang iyong kumpanya. Magkita tayo sa lumang warehouse sa labas ng lungsod. Ganap na 10:00 ng gabi. Isang benefactor ang gustong tumulong sa iyo, ngunit mayroon siyang isang kondisyon na tiyak na hindi mo matatanggihan. Nabitawan ni Marco ang kanyang telepono. Ang takot at pag-asa ay naghahalo sa kanyang dibdib. Sino ang taong ito? At bakit tila alam niya ang bawat butas ng kanyang unti-unting lumulubog na barko? Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at marangyang opisina, pinapanood ni Mio ang GPS tracker ng sasakyan ni Marco. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang hinahawakan ang isang baso ng alak. Sino ang tunay na nagmamanipula sa likod ng misteryosong tawag na ito? At hanggang saan kayang isakripisyo ni Marco ang kanyang natitirang dangal para sa perang akala niya ay magliligtas sa kanya? Ang pag-asa ay isang lason kapag ang kamay na nagbibigay nito ay ang kamay na sinugatan mo. Nakatayo si Marco sa harap ng matayog na gusali ng Kudyo Group. Ang kanyang leeg ay nananakit sa pagtingala sa dambuhalang gawa sa salamin at bakal. Ito ang huling kuta ng kanyang pag-asa. Suot niya ang kanyang pinakamahal na Amerikana, ang tanging bagay na hindi pa nakukuha ng bangko. Ngunit sa loob nito ay isang lalaking nanginginig sa takot. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay lumilikha ng tunog na tila nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa harap ng kapangyarihang ito. I have an appointment with the chairperson, sabi ni Marco sa receptionist. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses na tila isang telang unti-unting napupunit. Ang babae sa likod ng counter ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Maupo muna kayo, Mr. Marco. Marami pang nauna sa inyo. 4 na oras. 4 na oras na nakaupo si Marco sa malamig na silya ng lobby. Ang bawat minuto ay tila isang latay ng kahihiyan. Nakikita niya ang pagdaan ng mga executive na dati ay yumuyukod sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi man lang siya sinusulyapan. Ang kanyang sikmura ay kumakalam at ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila kumukutya sa kanyang sitwasyon. Ang air conditioning sa loob ng gusali ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagwawalang bahala ng mga tao sa paligid. Nang sa wakas ay tawagin ang kanyang pangalan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Lumilikha ng isang mabigat na ritmo sa kanyang dibdib. Sumakay siya sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Habang papalapit siya sa opisina ng chairperson, ang bawat paghinga niya ay nagiging mas mabigat. Ang malalaking pintong gawa sa mahogany ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang marangal na tunog sa gitna ng katahimikan. Ang silid ay napakalawak, puno ng amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Ngunit ang atensyon ni Marco ay nakapako sa babaeng nakaupo sa malaking silya sa likod ng mesa. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ang kanyang suot ay isang itim na suit na tila baluti. At ang kanyang mga mata ay mas matalas pa sa anumang sandata. Mio? Ang pangalan ay lumabas sa labi ni Marco na parang isang pagkakamali. Halos hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Nawala na ang mapunuring asawa na laging nakatungo. Ang nakikita niya ngayon ay isang reynang handang sumakop. Hindi sumagot si Mio. Sa halip, marahan niyang itinaas ang isang maliit na tasa ng tsaa. Ang bango ng pinakamahal na Earl Grey
ay humahalimuyak sa hangin. Ang mismong tsaa na dati ay ipinagbabawal ni Marco na bilhin ni Mio dahil sayang lang sa pera. Uminom si Mio ng dahan-dahan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng sining at kapangyarihan. Habang pinapanood ang pawisang mukha ng kanyang dating asawa. Ilang oras ka ring naghintay, Marco? Masarap ba ang pakiramdam ng pinaghihintay? Ang boses ni Mio ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang pait na tila isang lason. Mio, please, I didn't know. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang na ikaw ang tagapagmana ng Kujo Group, hindi ko gagawin ang lahat ng iyon. Ang desperasyon sa boses ni Marco ay nakasusuka. Lumapit siya sa mesa, pilit na hinahawakan ang gilid nito habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pwede nating ayusin ito. Mahal kita, Mio. Ang lahat ng nangyari ay dala lang ng stress at pressure mula sa pamilya ko. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Mio. Isang tunog na walang bahid ng saya. Mahal? O mahal ang pera ng pamilya ko? Marco, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung ano ang pwede mong makuha, kundi sa kung ano ang kaya mong isakripisyo ng walang kapalit. At sa loob ng 5 taon, ako lang ang nagbigay. Tumayo si Mio, ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong silid. Kinuha niya ang isang makapal na folder sa kanyang gilid at marahan itong binitawan sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Marco. Humingi ka ng tulong para isalba ang kumpanya mo, hindi ba? Sabi ni Mio habang idinidirekta ang kanyang mapanuring tingin sa mga mata ni Marco. Pero paano ko ililigtas ang isang kumpanyang winasak mo mismo sa pamamagitan ng pagnanakaw? Narito ang lahat ng ebidensya ng iyong embezzlement, Marco. Mula sa mga peking invoice hanggang sa mga perang ipinambili mo ng alahas para kay Rina. Namilog ang mga mata ni Marco sa takot. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo pa rin. Ang bawat pahinang nakaladlad sa mesa ay isang selyo ng kanyang pagkawasak. Ano ang gagawin mo, Mio? Isusumbong mo ba ako sa mga awtoridad? Ang gumaralgal na tanong ni Marco. Lumapit si Mio sa kanya. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ni Marco ang bawat pintig ng galit sa hininga ng babae. Mas malala pa roon, Marco. Hindi ko kailangang dumihi ang aking kamay. Ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong kulungan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid habang tinititigan ni Mio ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay isang mantsa na lamang sa kanyang kasaysayan. Ano ang susunod na hakbang ni Mio upang tuluyang selyuhan ang kapalaran ni Marco? At anong papel ang gagampanan ni Rina sa madilim na larong ito ng paghihiganti at hustisya? Ang bawat kasinungalingan ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng katotohanan. Guguho ang lahat. Nakatayo si Rina sa gitna ng sala ng mga kudyo. Ngunit hindi na ito ang palasyong pinangarap niyang pagharian. Ang mga kurtinang dati ay laging mabango ay amoy alikabok na ngayon. At ang mga mamahaling vase ay tila nagbabanta sa kanya ng panganib. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa balita tungkol sa biglang paglitaw ng tunay na tagapagmana ng Kujo Group. Ang pangalan ni Mio ay nakapaskil sa bawat social media site at ang bawat letrang bumubuo sa pangalang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Rina. Hindi maaari. Paano naging si Mio ang babaeng iyon? Isang ulila lang siya. Isang hampas lupa. Ang bulong ni Rina ay puno ng pagtanggi. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi niya maitago. Anong binubulong-bulong mo riyan?
Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang latay na tumama sa likod ni Rina. Pumasok ang matanda, masama ang timpla ng muka habang tinitingnan ang tumpok ng mga hugasing, hindi pa rin nagagalaw sa kusina. Look at this mess, Rina. Akala ko ba ay mas mahusay ka kaysa sa babaeng iyon? Pero sa loob ng 3 araw, naging kural ng baboy ang bahay ko. Donya, hindi ako sanay sa ganito. Pinangakuan ako ni Marco ng marangyang buhay. Hindi ang maging katulong nyo. Singhal ni Rina. Ang kanyang pagiging classy ay unti-unti nang natituklap, gaya ng isang mumurahing pintura. Aba, at marunong ka nang sumagot? Tandaan mo, Rina, nandito ka lang dahil sa batang dinadala mo. Pero kung wala ka ring silbi rito, baka mas mabuti pang sa kalsada ka na lang manganak. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason. Ang tipikal na ugali ng isang donya na walang kinikilalang kakampi kapag wala ng pakinabang ang kanyang kausap. Padabog na tumalikod si Rina at pumasok sa kanyang silid. Humarap siya sa malaking salamin ng katotohanan. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang lipstick. Pilit na ipinipinta ang isang matapang na ngiti upang kumbinsihin ang sarili na siya pa rin ang bida. Ngunit sa bawat haplos niya ng brush, ang kanyang kamay ay tila may sariling isip, nanginginig, hindi mapakali. Nakita niya sa salamin ang isang babaeng nabubuhay sa takot. Isang babaeng alam na ang kanyang maskara ay malapit ng mabasag. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang delivery man ang nag-abot ng isang maliit at eleganteng itim na kahon. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging isang gold na ribbon lang ang nakapalibot dito. Dahan-dahang binuksan ni Rina ang kahon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang laman nito. Isang lumang litrato. Isang litrato niya 5 taon na ang nakalilipas, kasama ang isang lalaking hindi si Marco. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang nakaraan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon. Handa ka na bang malaman ni Marco ang totoo tungkol sa anak mo? Hindi. Paano niya nakuha ito? Ang mga mata ni Rina ay napuno ng luha ng takot. Ang bawat pahina ng kanyang nakaraan na pilit niyang sinunog ay tila muling nabubuhay sa harap niya. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Marco ay narinig sa labas ng pinto. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ni Rina. Mabilis niyang itinago ang litrato sa ilalim ng kanyang unan. Pilit na nag-aayos ng sarili. Pumasok si Marco. Ang kanyang muka ay parang isang bangkay na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang balikat ay bagsak mula sa kahihiyang dinanas sa opisina ni Mio. Hindi niya man lang tiningnan si Rina. Dumiretso siya sa banyo at marahas na binuksan ang gripo. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng bakas ng pagkatao ni Mio sa kanyang alaala. Maya-maya, nang akala ni Rina ay natutulog na si Marco, dahan-dahan siyang lumabas sa balkonahe. Sa gitna ng dilim at sa ilalim ng malamig na hangin, kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. I need the money now. Hindi ko na kayang manatili rito. Kailangan nating umalis bago pa malaman ni Marco ang lahat. Oo, ang bata. Hindi niya kailangang malaman na hindi siya ang ama. Ang boses ni Rina ay pabulong, ngunit puno ng desperasyon. Hindi niya napansin na sa likod ng kurtina, nakatayo si Marco. Nakatitig ang lalaki sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat salitang binitiwan ni Rina
ay tila mga punyal na tumatama sa kanyang likuran. Anong gagawin ni Marco ngayong nalaman niya ang pinakamabigat na traidor sa loob mismo ng kanyang tahanan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mio upang tuluyang pag-awayin ang 2 taong sumira sa kanyang buhay? Ang alaala ng isang namayapa ay hindi kailanman nagiging abo. Ito ay nananatiling baga na nagpapaalab sa ating katuwiran. Nakatayo ako sa harap ng isang marangyang puntod na gawa sa puting marmol. Sa gitna ng masukal ngunit tahimik na bahagi ng sementeryo, ang pangalang Alexander Cujo ay nakaukit ng may gintong tinta, tila kumikinang sa ilalim ng papasikat na araw. Hinawakan ko ang malamig na bato. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang sumunod sa bawat kurit ng titik ng pangalan ng aking ama. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng pangungulila na sa loob ng 5 taon ay pilit kong ikinulong sa pinakamadilim na sulok ng aking puso. Suot ko ang isang simpleng puting bestido, malayo sa mga mamahaling damit na suot ko sa opisina ng Cujo Group. Sa lugar na ito, hindi ako ang chairperson. Ako ay si Mio lamang, ang batang babaeng kinuha ang lahat ng pangarap sa isang kisap mata. Naalala ko ang huling gabi bago ang trahedya. Naalala ko ang tawa ni Papa habang ipinapangako niyang bibilhan ako ng paborito kong cake para sa aking kaarawan. Ngunit ang tanging sumalubong sa akin, kinabukasan ay ang balita ng isang malagim na aksidente sa sasakyan. Papa, tapos na ang pagtatago ko. Ang aking bulong na tila hinalikan ng hangin. Sinunod ko ang huling hiling mo na mamuhay ng payak upang makilala ang tunay na kulay ng mga tao. Ngayon, nakita ko na ang lahat ng dumi, lahat ng pait. Isang marahang hakbang sa ibabaw ng tuyong dahon ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Hindi ako lumingon. Alam ko na kung sino ang dumating. Ang bango ng pamilyar na sandalwood ay humahalimuyak, nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa aking dibdib. Lumapit si Mateo, ang aking pinsan at ang tanging tao na hindi kailanman bumitaw sa akin noong panahong wala pa akong kahit ano. Mio, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang boses ni Mateo ay malalim at puno ng malasakit. Inilapag niya ang isang pumpon ng sariwang puting liryo sa tabi ng aking mga kamay. Alam nating dalawa na hindi lang basta aksidente ang nangyari sa kanila. Ang preno ng sasakyan ni Tito Alexander ay hindi basta-basta masisira. Napahigpit ang hawak ko sa aking sariling braso. Ang mismong karayom ng katotohanan ay muling bumaon sa aking isipan. Naalala ko ang gabi ng lamay, kung saan ang pamilya ni Marco ay dumating nang may dalang pakikiramay na tila isang pelikula. Naalala ko ang pag-alok ni Doña Esmeralda na kupkupin ako, ang pagpapakita ni Marco ng kabutihang loob na sa loob ng 5 taon ay naging mitya ng aking pagkaalipin. Mateo, do you think they planned this from the very beginning? Ang tanong ko sa Taglish, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang pagpapakasal ni Marco sa akin, was it all a strategy to wait for the Cujo inheritance? Hinarap ako ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. We found something, Mio. Ang dating driver ng mga Cujo na biglang nawala pagkatapos ng aksidente, nakita na namin siya. He's hiding in a small province at may dala siyang mga dokumento na magpapatunay kung sino ang nag-utos sa kanya na pakialaman ang sasakyan ni Tito. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim kong hinala. Ang sakit na nararamdaman ko para kay Marco ay nadagdagan ng isang matinding galit. Isang galit na hindi lamang dahil sa pagtataksil sa kasal, kundi dahil sa posibilidad
na ang mga taong pinagsilbihan ko ay ang mga taong pumatay sa aking ama. Kinuha ko ang isang maliit na kwintas na laging nakatago sa ilalim ng aking damit. Isang locket na may litrato namin ni Papa. Hinawakan ko ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang metal sa aking palad. Na ito ng pag-alala ay hindi na lamang tungkol sa lungkot. Ito ay tungkol sa paniningil. Kung mapapatunayan ko na sila ang dahilan ng nadala ng pagkamatay ni Papa, sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang bagsak nila. Ang aking boses ay naging malamig. Tila ang ihip ng hanging amihan sa madaling araw. Gugustuhin nilang hindi na lang sila isinilang. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking mga tauhan na nagbabantay sa bahay ni Marco. Nakita raw nilang lumabas si Marco ng madaling araw, bitbit ang isang shovel, at tila may hinuhukay sa likod ng kanilang hardin sa lumang rest house. Anong lihim ang pilit na ibinabaon ni Marco sa ilalim ng lupa na ayaw niyang malaman ng sinuman, maging ng sarili niyang ina? At sapat na ba ang mga ebidensyang makukuha ni Mateo upang tuluyang gumuho ang mundo ng mga taong sumira sa pamilya Cudjo? Ito ang warrant of foreclosure. Mayroon kayong 1 oras para lisanin ang bahay na ito at kunin ang inyong mga personal na gamit. Ang boses ng sheriff ay walang bahid ng emosyon. Kasing lamig ng bakal na nakakabit sa kanyang uniforme. Sa loob ng marangyang sala ng mga Cudjo, ang mga salitang ito ay tila isang malakas na pagsabog na nagpabagsak sa mga dambuhalang chandelier. Nakatayo si Doña Esmeralda sa gitna ng silid, suot ang kanyang sutlang robe at hawak ang isang mamahaling tasa ng porselana. Ang kanyang kamay ay biglang nangatal, dahilan upang ang tasa ay dahan-dahang mabitawan at lumikha ng matunog na pagkabasag sa sahig. Ang tsaa ay kumalat sa puting alpombra na tila isang mantsa ng kahihiyan. Hindi maaari! Hindi niyo pwedeng gawin ito! Kilala niyo ba kung sino ako? Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Ang anak ko ay si Marco Cudjo. Kami ang may-ari ng lungsod na ito. Ang inyong anak, madam, ay ginamit ang bahay na ito bilang kolateral sa mga utang na hindi na nabayaran sa loob ng 6 na buwan. Paliwanag ng opisyal habang sinisimulan ng mga tauhan niya na lagyan ng pulang sticker ang mga muebles. Ang lahat ng ito ay pagmamay-ari na ngayon ng Cudjo Group, ang bagong nagmamay-ari ng inyong mga utang. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Rina. Yakap ang kanyang sarili habang nanonood sa pagguho ng kanyang mga pangarap. Ang marangyang buhay na akala niya ay nakuha na niya mula kay Mio ay naglalaho na parang usok. Mabilis siyang bumaba, hindi upang tulungan ang biyenan, kundi upang isalba ang kanyang sariling balat. Marco! Nasaan si Marco? Ang histerikal na tanong ni Rina habang nagmamadaling kumuha ng malaking maleta. Sabi niya ay kontrolado niya ang lahat. Sabi niya ay hindi tayo maghihirap. Huwag mong sisihin ang anak ko. Ikaw nalinta ka. Ang baliksigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at hiya. Kung hindi dahil sa mga luho mong hiningi sa kanya, hindi siya magkakabaon sa utang. Ang bawat salitang ipinupukol nila sa isa't isa ay tila mga basag na bote na sumusugat sa natitira nilang dangal. Sa labas ng mansyon, sa loob ng isang itim na sasakyan na may madilim na salamin, nakaupo si Mio. Pinapanood niya ang bawat tauhan ng bangko na naglalabas ng mga gamit mula sa bahay na naging kulungan niya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang puso ay nakadarama ng isang matinding katarungan.
Mismong karayom ng sitwasyong ito ay ang katotohanang ang mismong kape at pagkaing tinatamasa nila sa loob ng 5 taon ay nanggaling sa pagpapakasakit ni Mio. At ngayong wala na siya, ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Nakita ni Mio si Doña Esmeralda na pilit na niyayakap ang isang malaking kahon ng alahas. Ang sandali kung saan ang isang babaeng dating napakataas ay nakaluhod na sa damuhan, pilit na isinasalba ang mga pekeng brilyante na dati ay ipinanghahamak niya kay Mio. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang tsinelas ay naiwan sa loob. At ang ulan na nagsisimulang pumatak ay nagpapamuka sa kanya na isang basang sisiw. "Iwanan niyo ako! Sa akin ito! Pinaghirapan ko ito!" Ang pagmamakaawa ng matanda habang dahan-dahang kinukuha ng mga security guard ang kahon mula sa kanyang mga bisig. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tapat ng gusali ng Kudyo Group, isang lalaki ang dahan-dahang gumagapang patungo sa main entrance. Si Marco ito. Ang kanyang Amerikana ay may bahid ng putik. Ang kanyang kurbata ay wala na. At ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Nawala na ang mapagmataas na negosyante. Ang natitira na lamang ay isang lalaking desperadong kumapit sa patalim. Nang makita niya ang sasakyanan ni Mio na huminto sa harap ng lobby, mabilis siyang tumakbo at lumuhod sa matigas na semento. Hinaharangan ang daan ng babaeng dati ay itinaboy niya sa ulan. "Mio, patawarin mo ako. Ang kumpanya ko. Ang bahay namin. Kinuha na nila ang lahat." Ang gumaralgal na sigaw ni Marco, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mio. "Ikaw lang ang makapagliligtas sa akin. Please, gawin mo akong kahit anong gusto mo. Huwag mo lang akong hayaang mabulok sa kalsada." Tumingin si Mio sa kanya mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng marmol. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, hindi ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang reynang nakamit na ang tagumpay. "Gusto mong iligtas kita, Marco?" Ang mahinang tanong ni Mio. Bawat pantig ay tila isang hatol. "Sige, mayroon akong isang trabahong bakante. Ang dating posisyon ng taong pinakamababa sa bahay mo. Handa ka bang humawak ng basahan at linisin ang duming iniwan mo?" Napatigil si Marco. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ngunit bago pa siya makasagot, isang pulis ang lumapit at humawak sa kanyang balikat. May dalang dokumentong magpapabago sa lahat ng kanyang inaasahan. Ano ang nilalaman ng warrant na dala ng pulis? At anong koneksyon nito sa hukay na ginawa ni Marco sa likod ng kanilang rest house sa gitna ng hating gabi? "Mio, pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Magiging aso mo ako. Sundin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong hayaang mabulok sa kalsada." Ang boses ni Marco ay gumaralgal. Tila isang sirang plaka na nagmamakaawa sa gitna ng mataong lobby ng Kudyo Group. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging malinis at maayos ang mga kuko, ay puno na ngayon ng putik at nanginginig habang nakakapit sa laylayan ng mamahaling coat ni Mio. Nakaluhod siya sa malamig at makintab na marmol. Hindi alintana ang mapanghusgang tingin ng mga empleyado at mga taong nagdaraan. Ang lalaking dati ay naglalakad, na tila pag-aari niya ang mundo, ay mukha na ngayong basang-basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Tiningnan siya ni Mio mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa, kundi isang malalim na pagkamuhi na hinaluan ng pagkadismaya. Naalala ni Mio ang gabi ng kanilang anibersaryo, ang gabing itinapon ni Marco ang divorce papers sa kanya habang niluluto niya ang paborito nitong ulam.
Ang sakit ng gabing iyon ay tila isang sariwang sugat na biglang kumirot. Ngunit sa halip na luha, ang lumabas sa kanyang puso ay isang matigas na determinasyon. Tumayo ka riyan, Marco. Huwag mong dumihi ang sahig ng kumpanya ko. Ang malamig na utos ni Mio. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo na tumatama sa mainit na balat ng lalaki. Ang pagluhod mo ay hindi makakabayad sa 5 taon na ginawa mo akong alipin sa sarili mong pamamahay. Ang pag-iyak mo ay hindi makakapawi sa bawat gabing hinayaan mo akong mapahiya sa harap ng ina mo. Mio, mahal kita. Alam mo yan. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ni Rina. Ang huling hirit ni Marco, pilit na ginagamit ang kanilang nakaraan upang makuha ang damdamin ng babae. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mio. Mahal? Marco, ang pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng dangal ng iba para lang iangat ang sarili. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi pagsisisi, kundi takot. Takot na mawala ang lahat ng luho na kinasanayan mo. Bago pa makasagot si Marco, lumapit ang isang pulis na kanina pa naghihintay sa gilid. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kapalaran ni Marco. May hawak siyang isang asul na folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa lahat. Mr. Marco, kailangan ninyong sumama sa amin sa istasyon. Ang formal na pahayag ng opisyal. Bukod sa kaso ng embezzlement na isinampa ng Cujo Group, mayroon kaming mga bagong ebidensya tungkol sa ilegal na paghuhukay na ginawa ninyo sa inyong rest house kagabi. May kaugnayan ito sa nawawalang mga dokumento ng aksidente ni Alexander Cujo 5 taon na ang nakalilipas. Ang muka ni Marco ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang hawak niyang laylayan ng damit ni Mio ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan itong mabitawan. Ang katahimikan sa loob ng lobby ay naging nakabibingi. Tila bawat tao doon ay nakikiramdam sa pagguho ng isang maskara. Dahan-dahang lumapit si Mio sa tenga ni Marco. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na hatol. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa hukay na iyon? Ang bawat hakbang mo, Marco, ay binabantayan ko. Ang bawat kasinungalingan mo ay may katapat na resibo. Ngayon, mararamdaman mo kung paano ang mawalan ng lahat. Hindi lang ng pera, kundi maging ng iyong kalayaan. Habang pinipiringan ng posas ang mga kamay ni Marco, ang tanging narinig sa buong palapag ay ang kalansing ng bakal na tila musika sa pandinig ni Mio. Na ito ay ang sandali kung saan nakita ni Mio ang tunay na takot sa mga mata ng lalaking sumira sa kanyang pamilya. Hindi niya ito tiningnan hanggang sa mailabas siya ng gusali. Pagkaalis ng mga pulis, tumunog ang telepono ni Mio. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ng isang matandang babae, tila isang nurse, ang nagsalita sa kabilang linya. Senyorita Mio, tungkol po ito kay Rina. Mayroon kaming natuklasan sa kanyang huling prenatal check-up. May isang bagay na hindi tumutugma sa edad ng sanggol at sa petsang sinasabi niyang nagsama sila ni Mr. Marco. Isang matalas na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Mio. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa bawat pagsisiwalat, ang lason na itinanim ng kanyang mga kaaway ay unti-unti na ring pumapatay sa kanila. Sapat na ba ang pagkakakulong ni Marco upang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng ama ni Mio? At anong gagawin ni Mio sa bagong impormasyong maaaring magwasak sa huling alas ni Rina? Hindi ito kay Marco.
5 buwan na ang bata sa sinapupunan ni Rina, hindi 3 gaya ng ipinagsisigawan niya. Ang mga salitang binitawan ng nurse sa kabilang linya ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid ni Mio. Hawak niya ang telepono ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa malambot na balat ng kanyang palad. Sa loob ng 5 taon, tinanggap ni Mio ang bawat pangungutya ni Doña Esmeralda dahil sa hindi niya pagbubuntis. Tinawag siyang baog, tuyot, at walang silbi. Naalala ni Mio ang mga gabing umiiyak siya sa banyo habang hawak ang mga bitamina at gamot na pilit niyang iniinom, umaasang mabibigyan niya ng anak ang lalaking akala niya ay tapat sa kanya. Ang biya sa nini, ang mismong karayom ng sandaling ito ay ang masakit na biro ng tadhana. Ang batang ginamit ni Marco upang bigyang matuwid ang kanyang pagtataksil. Ang batang naging dahilan ng pagpapalayas kay Mio sa gitna ng ulan ay isa pa palang malaking kasinungalingan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mio habang nakatingin sa malayo. Hindi siya ang may kakulangan. Siya ay biktima lamang ng isang lalaking naging bulag sa sariling laro. Samantala, sa loob ng isang maliit at maruming apartment, kung saan pansamantalang nanunuluyan si Rina at ang baldado ng si Doña Esmeralda, ang tensyon ay tila isang apoy na malapit nang sumabog. Ang amoy ng kanal mula sa labas at ang init ng silid na walang aircon ay nagpapalala sa galit ng matanda. Rina, bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako binibilhan ng gamot? Ang sakit ng katawan ko. Ang reklamo ni Doña Esmeralda habang nakahiga sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang dating marangyang sutla ay napalitan na ng kupas na duster. Pwede ba? Tumahimik ka na, matanda ka. Ang sigaw ni Rina habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga huling alahas sa loob ng bag. Wala na tayong pera. Ang anak mong si Marco ay nasa kulungan at hindi na makakalabas. Wala akong balak mabulok dito kasama mo. Anong sinabi mo? Traidor ka. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo. Ang apo ko. Ang apo ko ang magliligtas sa amin. Ang pilit na pagbangon ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa puot. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Rina. Isang tunog na puno ng lason at kawalang hiyaan. Apo, Esmeralda, gamitin mo nga ang utak mo. Sa tingin mo ba ay papayag akong magkaanak sa isang lalaking baon sa utang at walang kwenta gaya ng anak mo? Ginamit ko lang si Marco para makapasok sa bahay niyo. Ang batang ito ay kay Antonio. Ang lalaking tunay na nagmamahal sa akin at may pera. Ang bawat salita ni Rina ay tila isang punyal na paulit-ulit na tumatama sa puso ng matanda. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pagkakaembargo ng kanilang mansyon. Ang lahat ng kanilang itinapon, ang pagkatao ni Mio, ang kanilang dangal, ang kanilang yaman, ay para lamang sa isang ilusyon. Ika'y isang halimaw. Ang sigaw ni Doña Esmeralda habang pilit na inaabot ang buhok ni Rina. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang marahas na tulakan ang nangyari. Dahil sa hina ng katawan at sa dulas ng sahig, ang matanda ay nawalan ng balanse. Ang tunog ng pagkakauntog ng kanyang ulo sa kanto ng isang matigas na mesa ay bumasag sa ingay ng kanilang pag-aaway. Ang katahimikan na sumunod ay naging nakabibingi. Tila pati ang hangin ay tumigil sa pag-ikot. Napatigil si Rina. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tiningnan niya ang matandang nakahandusay sa sahig, walang malay at may bahid ng dugo na dahan-dahang kumakalat sa semento. Sa halip na tumawag ng tulong, mabilis niyang kinuha ang kanyang bag, tiningnan ang paligid
Sa huling pagkakataon, at mabilis na lumabas ng pinto, iniiwan ng babaeng dati ay tinatawag niyang mama. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, dahan-dahang ibinaba ni Mio ang isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay asul. Isang bagay na binili niya 5 taon na ang nakalilipas at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Ang sandali ng pagpapakawala. Binitawan niya ang sapatos sa loob ng basurahan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala na ang bahaging iyon ng kanyang buhay ay patay na. Ngunit ang katahimikan ni Mio ay muling bumasag nang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay maputla at ang boses ay nanginginig. "Ma'am, may masamang balita." Ang apartment kung saan naroon sina Rina at Doña Esmeralda, natagpuan po ang matanda na halos wala ng buhay. At si Rina ay nawawala kasama ang mga mahahalagang dokumento na maaaring mag-ugnay kay Marco sa krimen ng inyong ama. Anong gagawin ni Mio ngayong ang huling ebidensyang kailangan niya ay nasa kamay ng isang babaeng walang takot pumatay? At makakaligtas pa kaya si Doña Esmeralda upang masaksihan ang huling hagupit ng katarungan? Hindi ko ito ginagawa para sa kanya, kundi para sa sarili kong katahimikan. Ang mga salitang ito ay tila isang pabulong na panalangin habang nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin ng intensive care unit. Sa loob, ang babaeng dati ay tila isang dambuhalang humahadlang sa aking kaligayahan ay nakahiga ngayon, maliit, maputla, at halos hindi na makilala sa ilalim ng mga puting kumot. Ang tunog ng mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga ay ang tanging banyaga sa katahimikan ng madaling araw. Si Doña Esmeralda, ang reyna ng mga kudyo na dati ay puno ng ginto at kayabangan, ay isang mahinang matanda na lamang na nakikipagbuno sa kamatayan. Ang mismong karayom ng sandaling ito ay ang pakiramdam ng kabaligtaran. Noong ako ang may sakit sa loob ng kanilang bahay, ang tanging natanggap ko ay ang kanyang malamig na tingin at ang utos na bumangon para maglinis. Ngayon, sa isang iglap ng panulat, nabayaran ko ang lahat ng kanyang gastusin sa ospital. Hindi dahil pinatawad ko na ang kanyang mga pananakit, kundi dahil ayaw kong maging katulad nila. Mga taong nakatingin sa halaga ng pera bago ang halaga ng buhay. Senyorita, bakit kailangan niyo pang gawin ito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa inyo, hinayaan niyo na lang sana siyang mabulok sa kalsada gaya ng ginawa nila sa inyo. Ang mahinang sabi ni Mateo na nakatayo sa aking tabi. Tumingin ako sa aking mga kamay na dati ay puno ng paltos dahil sa pagtatrabaho sa kanilang kusina. Mateo, ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamatay. Kung hahayaan ko siyang mamatay ng walang tulong, magiging kasing dumi ko na rin sila. Gusto kong mabuhay siya upang makita niya kung gaano kalaki ang pagkakamali nila. Umalis ako sa pasilyo ng ospital at nagtungo sa isang mas tahimik na bahagi ng gusali. Doon, sa isang silid na puno ng sikat ng araw, nakatira ang isang taong tunay na nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Si Yaya Loring. Siya ang matandang yaya ni Marco na tanging naging kakampi ko sa loob ng 5 taon. Siya ang nagtatago ng pagkain para sa akin kapag pinaparusahan ako ni Doña Esmeralda. At siya ang nagpapahid ng gamot sa aking mga sugat. Pumasok ako ng dahan-dahan. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katarata ay biglang nagliwanag. Inabot ko ang kanyang kulubot na kamay at dinala ito sa aking noo para magmano. "Mio, anak!" ang gumaralgal na boses ni Yaya Loring. "Sabi ko na nga ba babalik ka?" Ang maramdaman ang init ng palad ng isang taong hindi ako tiningnan bilang isang baog
na asawa o isang ulilang katulong, kundi bilang isang anak. Umupo ako sa tabi niya at hinayaan kong pumatak ang aking mga luha sa kanyang kumot. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagpapakawala. Sa piling ni Yaya Loring, naramdaman ko ang kalinga ng isang ina na matagal ko nang hinahanap. Yaya, tapos na po ang hirap ko. Ang bulong ko habang hinahaplos ang kanyang puting buhok. Dadalhin ko na po kayo sa isang lugar na tahimik kung saan wala nang mananakit sa atin. Alam ko anak, pero mag-iingat ka. Ang babala ng matanda. Ang mga taong nasugatan ang kanilang kayabangan ay mas mapanganib kaysa sa mga hayop na nagugutom. Lalabas na sana ako ng ospital nang makita ko ang isang pamilyar na anino sa dulong bahagi ng lobby, si Marco. Nakaposas pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit may kasamang 2 pulis. Pinayagan siyang bumisita sa kanyang ina dahil sa kritikal na kalagayan nito. Ang kanyang hitsura ay nakakaawa, ang kanyang Amerikana ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay lubog na lubog. Nang makita niya ako, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang desperasyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nakakalokong pag-asa. Pilit siyang lumapit sa akin, kahit na hinahatak siya pabalik ng mga pulis. Ang kalansing ng bakal ay umaling-awngaw sa tahimik na lobby. Mio, alam ko na! Alam ko na kung bakit mo binayaran ang hospital bills ni Mama! Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng maling akala. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Hindi mo kayang makita kaming naghihirap dahil ang puso mo ay nakatali pa rin sa akin. Patawarin mo ako, Mio. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayo uli. Napatigil ako. Tumingin ako sa lalaking ito at nakita ko ang isang taong nalulunod sa sarili niyang ilusyon. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na sinusubukang muling pumasok sa aking sistema. Marco, ang mahinang saad ko, sapat na upang marinig niya. Ang pagbabayad ko sa bills ay hindi pag-ibig. Ito ay isang paalala na sa huling sandali, ang taong tinawag mong walang kwenta ang tanging sumalba sa pamilya mo. At tungkol sa pagsisimula uli. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya ng diretso sa mata, kung saan wala nang kahit anong bakas ng lumang Mio. Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay na kasabay ng huling patak ng ulan noong gabing pinalayas niyo ako. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay wala. At iyon ang pinakamabigat na parusa para sa iyo. Ngunit bago pa ako makatalikod, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na dumaan sa pagitan namin at may ibinagsak na isang sobre sa paanan ni Marco bago mabilis na naglaho sa karamihan. Anong lihim na mensahe ang laman ng sobreng iyon na nagpabago sa mukha ni Marco mula sa pag-asa patungo sa isang matinding sindak? At sino ang misteryosong tao na patuloy na nagmamanipula sa gitna ng kanilang kaguluhan? Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang asawa ng chairperson. Ako ang hari ng Cujo Group. Kaya huwag niyo akong hawakan. Ang sigaw ni Marco ay umalingawngaw sa marangyang ballroom ng Cujo Plaza. Bumasag sa malambing na tugtog ng biolin. Nakasuot siya ng isang lumang Amerikana na nakuha niya sa kung saan ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Pilit siyang kumakawala sa mga security guard na humaharang sa kanya habang ang mga elite ng lipunan ay nagbubulungan at tinitingnan siya ng may pandidiri. Sa gitna ng malawak na hagdanan, nakatayo si Mio. Sa ilalim ng liwanag ng mga dambuhalang kristal na chandelier,
Tila isa siyang diwata na bumaba mula sa langit. Ang kanyang emerald gown ay kumikinang sa bawat galaw, at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Habang ang bawat diamante sa kanyang leeg ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, ang kanyang presensya ay tila isang bagyo na nagpatahimik sa buong silid. Marco, ang ingay mo ay hindi nararapat sa lugar na ito. Ang boses ni Mio ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang kapangyarihan na tila isang latay sa hangin. Ang bahay na ito ay para sa mga taong may dangal, hindi para sa mga magnanakaw at mamamatay tao. Mio, please! Pinatawad na kita sa pagkakakulong ko. Alam ko namang ginagawa mo lang iyon para turuan ako ng leksyon. Marco shouted, his logic twisted by his own madness. Look, I'm here. Let's show them that we are the power couple of this country. Balik na tayo sa dati, asawa ko. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mio. Isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng pagkamuhi. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang tiktak ng orasan patungo sa pagkawasak ni Marco. Asawa? Marco, tapos na ang palabas mo. Saad ni Mio habang inilalabas ang isang pirasong papel mula sa kanyang maliit na bag. Ang sobrang ibinigay sa iyo sa ospital? Iyon ay hindi liham ng pag-ibig. Iyon ay ang kopya ng testimonya ng dati mong driver. Inamin na niya, Marco. Inamin na niya na ikaw ang nag-utos na putulin ang brake ng sasakyan ni Papa 5 taon na ang nakalilipas kapalit ng pambayad sa iyong mga utang sa sugal. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa ballroom. Ang mga bisita ay napasinghap sa gulat. Ang muka ni Marco ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tabi. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling ka. Marco stammered, his eyes darting around like a trapped animal. Hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya, Mr. Cudjo. Ang boses ng isang opisyal ng pulisya ay narinig mula sa likuran. Pumasok ang isang grupo ng mga awtoridad. Ang kalansing ng mga posas sa kanilang mga sinturon ay tila isang nakakatakot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Bago pa makatakbo si Marco, pinalibutan na siya ng mga pulis. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho. Habang hinihila siya palabas, tumingin siya kay Mio ng may matinding galit. Hindi ako ang may utak nito, Mio. Hindi niyo ba alam? Si Mateo ang nagbigay sa akin ng ideya. Siya ang gustong makuha ang kumpanya niyo. Ang huling sigaw ni Marco bago siya tuluyang nailabas ng ballroom. Napatigil ang tibok ng puso ni Mio. Tumingin siya sa kanyang tabi, kung saan nakatayo si Mateo, na may hawak na baso ng alak. Ang muka ni Mateo ay nananatiling kalmado. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na tila walang narinig. Ang kuryosidad at takot ay nagsimulang gumapang sa sistema ni Mio. Hindi pinayagan ni Mio na makita ng mga tao ang kanyang pag-aalinlangan. Humarap siya sa orkestra at nag-utos na ituloy ang musika. Isang malungkot ngunit marangal na waltz ang nagsimulang tumugtog. Sa harap ng lahat, sinimulan ni Mio ang isang huling sayaw. Isang sayaw na siya lang mag-isa. Ang bawat ikot niya sa sahig ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang buhok ay sumasabay sa hangin at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Dinarama ang kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sa sandaling iyon, hindi siya asawa, hindi siya biktima. Siya ay si Mio Cudjo, ang babaeng muling nabuhay mula sa abo ng pagtataksil. Ngunit habang umiikot siya, ang huling sinabi ni Marco ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Ang katarungang akala niya ay tapos na, ay tila mayroon pang mas madidilim na pahina na kailangang buklatin. Sino nga ba ang tunay na kakampi sa likod ng marangyang maskara ng pamilya Cudjo? At handa ba si Mio na harapin ang katotohanan na ang kalaban ay maaaring ang taong pinakamalapit sa kanya? Mio, huwag kang maniwala sa mga salita ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasalanan. Ang boses ni Mateo ay nananatiling kalmado, kasing lamig ng kristal na basong hawak niya. Habang ang mga huling bakas ng hiyaw ni Marco ay dahan-dahang naglalaho sa pasilyo, ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging mas nakabibingi. Ang mga bisita ay dahan-dahan nang nagsisialisan. Ang kanilang mga bulong ay parang mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng telang emerald ng aking gown. Tumingin ako kay Mateo. Siya ang pinsan na tumayo sa tabi ko noong panahong wala akong kahit ano. Siya ang nagbigay ng balikat na maiiyakan ko habang ang pamilya Cudjo ay dahan-dahang tinutuklap ang aking pagkatao. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, ang kanyang anino ay tila naging mas mahaba at mas madilim. Bakit niya sasabihin ang pangalan mo, Mateo? Ang tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Sa dami ng taong pwede niyang idamay, bakit ang taong pinagkakatiwalaan ko? Lumapit si Mateo sa akin. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay walang tunog. Tila isang mandaragit na lumalapit sa kanyang biktima. Desperado na si Marco, Mio. Alam niyang ako ang tumulong sa iyo upang mahanap ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang sirain ang tiwala mo sa akin, ang tanging paraan niya upang gumanti. Ang tumingin sa refleksyon ng ballroom sa isang maliit na lawa ng natapong champagne sa sahig. Nakita ko ang isang mundo na baliktad, magulo, at puno ng mga bitak. Napagtanto ko na sa mundong ito ng yaman at kapangyarihan, ang katotohanan ay isang bagay na pwedeng hubugin ayon sa kagustuhan ng may hawak ng baraha. Kinabukasan, sa loob ng isang madilim na silid sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Rina sa tapat ng isang investigador. Wala na ang kanyang pulang damit, wala na ang kanyang kayabangan. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw. Ang kanyang mukha ay maputla. Bakas ang takot ng isang taong alam na wala na siyang matatakbuhan. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Ang gumaralgal na sabi ni Rina habang nakatingin sa recorder sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng transaksyon ni Marco, ang mga pangalan ng mga taong tumulong sa kanya, pati na ang mga dokumentong kinuha ko sa rest house. Kasama ba si Mateo Cudjo sa mga dokumentong iyon? Tanong ng pulis. Napatigil si Rina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila may isang lihim na pilit na sumasakal sa kanyang lalamunan. Si Mateo, siya ang nagmamasid sa lahat. Hindi niyo alam kung gaano siya katuso. Siya ang nagbigay ng pondo kay Marco noong nagsisimula pa lang ang lahat. Pero sa paraang hindi niyo mahahanap sa kahit anong papel. Habang nangyayari ang interogasyon, ako ay nasa ospital upang bisitahin ang matandang reyna na nawalan ng trono. Sa loob ng ICU, si Doña Esmeralda ay gising na, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nanatiling paralisado dahil sa pagkakauntog niya noong gabing iyon. Nang makita niya ako, pilit siyang nagsalita, ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay mga tunog na hindi may intindihan. Isang parusa para sa isang babaeng ginamit ang kanyang dila upang manakit ng kapwa sa loob ng maraming taon. Madam, narito po ako upang sabihing tapos na ang lahat.
ang mahinang saad ko habang inaayos ang kanyang kumot. Ang inyong anak ay haharap na sa batas. Ang inyong mansyon ay muli ng magiging pagmamay-ari ng mga taong tunay na nagmamahal sa aming pamilya. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ng matanda. Hindi ko alam kung iyon ay luha ng pagsisisi o luha ng galit dahil sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Bumalik ako sa aming lumang mansyon, sa silid-aklatan ng aking ama na matagal nang nakasara. Pinilit kong buksan ang isang lihim na drawer na matagal ko nang hindi napapansin. Sa loob nito, natagpuan ko ang isang lumang litrato. Ang aking ama, si Alexander Cujo, kasama ang ama ni Mateo. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang babala na tila isinulat sa ilalim ng matinding kaba. Huwag magtiwala sa anino, lalo na kung ito ay nagmumula sa sariling dugo. Napaupo ako sa lumang silya. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang bundok na dumagan sa aking balikat. Ang bawat tulong ni Mateo, ang bawat impormasyong ibinigay niya sa akin. Sapat na ba ang mga ito upang linisin ang kanyang pangalan? O bahagi lamang ito ng isang mas malaking plano upang tuluyang makuha ang Cujo Group ng walang kahati? Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa likuran ko. Ang bango ng sandalwood ay muling humahalimuyak sa hangin. Mio, bakit narito ka sa dilim? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may dalang kakaibang panganib. Dahan-dahan akong lumingon. Hawak ang litratong magiging mitya ng susunod na bagyo. Anong gagawin ni Mio ngayong ang huling taong pinagkakatiwalaan niya ay mayroon ding mga lihim na pilit na itinatago sa dilim? At handa ba siyang harapin ang posibilidad na ang kanyang kaligtasan ay isa palang mas matinding bitag? Mio, bakit mo itinatago ang iyong kamay? Ang boses ni Mateo ay parang isang marahang haplos ng sutla. Ngunit sa pandinig ko, ito ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nanatili akong nakatalikod sa kanya. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa lumang litratong kakakuha ko lang mula sa lihim na drawer ng aking ama. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso sa dulo ng aking mga daliri. Mabilis, mabigat, at puno ng takot. Ang silid-aklatan na ito, na dati ay puno ng amoy ng mga lumang libro at alaala ni Papa, ay biglang naging napakasikip. Dahan-dahan kong isinilid ang litrato sa bulsa ng aking robe bago ako humarap sa kanya. Pinilit kong itago ang panginginig ng aking boses. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang chairperson na walang kinatatakutan. Wala ito, Mateo. Nakita ko lang ang isang lumang panulat ni Papa. Masyado lang akong naging emosyonal. Ang pagsisinungaling ko. Habang ang aking mga mata ay pilit na umiiwas sa kanyang mapanuring tingin. Bakit ka pa narito? Gabi na. At alam kong marami ka pang inaasikaso sa opisina. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga hakbang sa madilim na sahig ay halos walang nililikhang ingay. Huminto siya sa tapat ko. Ang bango ng kanyang sandalwood na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Narinig ko ang balita tungkol sa huling testimonya ni Rina. Sinusubukan niyang idamay ang lahat para lang makakuha ng lunas sa kanyang sentensya. Huwag kang mag-alala, Mio. I will take care of everything. Walang sino man ang makakasira sa legacy ni Tito Alexander. Ito ang mismong karayom ng aking sitwasyon. Ang taong nangangakong magpoprotekta sa akin ay siya ring taong itinaturo ng bawat ebidensya bilang arkitekto ng aking pagdurusa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit. Ngunit alam ko na sa larong ito, ang unang mawalan ng kontrol ang siyang matatalo. Sa mga sumunod na araw,
Tinuon ko ang aking pansin sa pag-aayos ng kumpanya. Pinalitan ko ang lahat ng mga tauhan ni Marco ng mga taong tunay na tapat sa aking ama. Sa bawat desisyon na ginagawa ko, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng aking lakas. Binuksan ko ang isang pundasyon para sa mga batang ulila. Isang paraan upang mabigyan ng kahulugan ang lahat ng sakit na aking dinaanan. Isang hapon, habang binibisita ko ang itinatayo naming orphanage, nakita ko ang isang bata na nakaupo mag-isa sa ilalim ng puno. Siya ay may dalang isang lumang manika na sira-sira na ang suot, ngunit mahigpit niya itong yakap. Lumapit ako sa kanya at umupo sa damuhan. Hindi alintana ang aking mamahaling suot. "Bakit ka mag-isa rito? Maliit na bata?" Ang tanong ko sa malambing na tinig. Sabi po kasi nila, kapag nasira na ang isang bagay, wala na itong kwenta. Pero para sa akin, siya pa rin ang pinakamaganda. Sagot ng bata habang hinahaplos ang sira-sirang mukha ng manika. Napangiti ako, isang tunay na ngiti na nagmula sa aking puso. Tama ka, ang halaga ng isang bagay o ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang panlabas na anyo o sa kung gaano siya nasugatan ng mundo. Ang tunay na halaga ay nasa loob. Huminga ako ng malalim. Dinarama ang sariwang hangin at ang init ng araw sa aking balat. Ang pagtulong sa mga batang ito ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa aking sariling mga sugat. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat bagong simula, ang anino ni Mateo ay nananatiling nakabuntot. Pagbalik ko sa opisina, isang lihim na mensahe ang naghihintay sa aking computer. Galing ito sa isang private investigator na kinuha ko sa labas ng bansa, malayo sa impluwensya ni Mateo. "Ma'am, nakita na namin ang bank trail. Ang pondo na ginamit ni Marco upang bayaran ang driver noong gabi ng aksidente ay hindi nanggaling sa kumpanya niya. Ang account na pinagmulan ng pera ay nakarehistro sa isang shell company sa Virgin Islands. At ang huling pirma sa transaksyong iyon ay tumutugma sa sulat kamay ni Mateo Cudjo. Nabitawan ko ang aking mouse. Ang lahat ng aking pag-aalinlangan ay nagkaroon na ng kasagutan. Ang taong akala ko ay aking tagapagligtas ay siya palang taong pumatay sa aking ama upang makuha ang korona ng Cudjo Group. Ang lahat ng tulong niya sa akin, ang bawat pag-aliw niya sa aking lungkot, ay bahagi lamang ng isang mas malaking panlilinlang upang siguraduhin na hindi ako hihiling ng investigasyon laban sa kanya. Ang takot na naramdaman ko noong una ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na ako ang biktima na iiyak sa sulok. Ngayon, ako na ang mangangaso. Biglang bumukas ang pinto ng aking opisina nang walang katok. Pumasok si Mateo. May dalang isang buke ng puting rosas. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Isang maskara na ngayon ay nakikita ko na ng malinaw. "Mio, celebrate tayo. Naaprubahan na ang bagong project natin sa Singapore. Let's have dinner tonight, just the two of us," sabi niya habang inilalapag ang mga bulaklak sa aking mesa. Tumingin ako sa kanya, isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Dinner? Sige, Mateo. Gusto ko rin namang magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Mayroon akong espesyal na sorpresa para sa iyo mamayang gabi." Anong sorpresa ang inihanda ni Mio para sa huling pagtutuos nila ni Mateo? At paano niya gagamitin ang katotohanan upang tuluyang pabagsakin ang huling kalaban sa kanyang buhay? Akala mo ba ay ikaw ang nagpapatakbo ng larong ito, Mio?
Nakalimutan mo yata na ako ang nagturo sa iyo kung paano humawak ng baraha. Ang boses ni Mateo ay hindi na ang malambing na himig na nakasanayan ko. Sa loob ng pribadong silid ng aming mansyon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unting nauubos, ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Wala na ang maskara ng mapagkalingang pinsan. Ang nakaupo sa tapat ko ay ang tunay na halimaw na nagtago sa loob ng maraming taon. Ang lalaking pumatay sa aking ama para lamang sa isang titulong gawa sa dugo. Itinigil ko ang paghiwa sa steak na nasa harap ko. Ang bango ng pagkain ay tila naging amoy ng kamatayan. Lahat ng tulong mo, Mateo, ang paghahanap mo kay Marco, ang pagbibigay mo sa akin ng ebidensya laban sa kanya. Ginawa mo lang iyon para iligaw ako, hindi ba? Para isipin ko na si Marco lang ang kalaban. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Mateo habang dahan-dahang iniinom ang kanyang alak. Ang bawat lunok niya ay tila isang pagdiriwang sa kanyang sariling katusuhan. Exactly. Marco was just a pawn. Isang uto-utong lalaki na madaling silawin sa pera. Siya ang gumawa ng maruming trabaho habang ako ang nananatiling malinis sa paningin mo. And it worked, didn't it? Minahal mo ako bilang tagapagligtas mo. Ang sandali ng matinding pagkadismaya na naging isang matalas na katarungan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Hindi mo alam kung gaano kita pinasalamatan sa bawat gabing binabantayan mo ako. Pero ang katotohanan ay parang tubig, Mateo. Kahit gaano mo ito ikulong, makakahanap ito ng butas para lumabas. Inilabas ko ang aking telepono at inilapag ito sa mesa. Nakabukas ang isang live recording. Ang bawat salitang binitiwan mo ngayon ay narinig na ng mga awtoridad sa labas ng pintong ito. At ang bank trail na akala mo ay nabura mo na? Nahanap namin ang orihinal na kopya sa isang lumang vault na iniwan ni Papa para sa akin. Ang mukha ni Mateo ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang baso ay dahan-dahang nabitawan. Lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag sa sahig habang ang pulang alak ay kumakalat na parang dugo sa puting alpombra. Mabilis siyang tumayo. Pilit na dinaluhong ako, ngunit ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Ang kanilang mga sapatos ay lumikha ng mabibigat na hakbang sa kahoy na sahig. Mateo Cujo, isinasakdal ka sa salang pagpatay kay Alexander Cujo at sa falsification of documents. Ang formal na pahayag ng opisyal habang pinipiringan ng posas ang mga kamay ni Mateo. Hindi ito tapos, Mio. Akin ang Cujo Group. Ako ang nararapat na mamuno. Ang sigaw ni Mateo habang hinihila siya palabas. Ang kanyang kayabangan ay nananatili hanggang sa huling sandali, tila isang karikature ng isang kontrabida na hindi tanggap ang kanyang pagkatalo. Habang hinihila siya palabas, tumigil ang mundo para sa akin. Ang katahimikang sumunod ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, ang karma ay tila isang mabilis na tren na tumama sa lahat ng aking kaaway. Sa balita, nakita ko si Rina na nahuli sa port ng Batangas habang sinusubukang tumakas kasama ang mga ninakaw na alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at putik habang kinakaladkad ng mga pulis. Si Marco naman ay naitampok na nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang dating makisig na pangangatawan ay tila naging isang anino na lamang sa loob ng kulungan. At si Doña Esmeralda? Dinalaw ko siya sa huling pagkakataon sa nursing home. Nakaupo siya sa isang wheelchair, nakatingin sa kawalan,
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang baso ng tubig. Wala na siyang maalala, wala na siyang kapangyarihan. Ang reyna ay naging isang pasyenteng umaasa sa awa ng mga taong dati ay tinatapakan niya. Tumayo ako sa balkonahe ng mansyon ng mga kudyo. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang yakap mula sa aking ama. Ang bawat sakit, bawat sampal, at bawat pagtataksil ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Papa, malaya na tayo. Ang bulong ko sa hangin. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na pumatong sa aking balikat. Si Yaya Loring ito, na ngayon ay maayos na ang kalagayan. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Ngayong wala na ang mga kaaway na naging dahilan ng aking pagbangon, handa na ba ang puso ko na tumanggap ng isang bagong simula na hindi nababalot ng pait ng kahapon? At sino ang lalaking naghihintay sa akin sa paanan ng hagdan? Bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak na sumisimbolo sa pag-asa. Ang bawat daloy ng alon sa pampang ay tila isang marahang pagbura sa mga bakas ng paa sa buhangin. Parang ang pagbura ng tadhana sa mga sugat ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa dalampasigan ng Batangas. Suot ang isang maluwag na puting linen, na damit na sumasabay sa ihip ng hanging dagat. Wala rito ang ingay ng lungsod, wala ang mabigat na presyur ng Kudyo Group, at wala ang mga matatalas na tingin ng mga taong mapanghusga. Dito, sa harap ng malawak na asul na karagatan, ako ay hindi si Chairperson Mio. Ako ay si Mio lamang, isang babaeng sa wakas ay natutong huminga ng malaya. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng asin at ang init ng araw sa aking balat. Naalala ko ang 5 taon na itinuring kong buhay, ang aking pagdurusa sa bahay ni Marco. Akala ko noon, ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging isang mabuting asawa. Akala ko, ang pagpapakumbaba sa harap ng pang-aapi ay katumbas ng utang na loob. Ngunit habang pinapanood ko ang abot tanaw, napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko o sa titulo ng kumpanya. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tignan ang sarili sa salamin ng may dangal at sabihing, sapat ako. Narinig ko ang mahihinang hakbang sa likuran ko. Hindi nagmamadali. Tila binibigyan ako ng espasyo upang damhin ang sandaling ito. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino siya. Ang bango ng kanyang presensya ay hindi nakakasakal. Ito ay amoy ng ulan pagkatapos ng mahabang kemaraw. Nakakapresko at puno ng pag-asa. Napakaganda ng tanawin dito, Mio. Tama si Tito Alexander. Ito ang pinakapayapang lugar sa mundo. Ang boses ni Gabriel ay malalim, puno ng katapatan na kailanman ay hindi ko naramdaman kay Marco. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi. Sapat ang layo upang igalang ang aking katahimikan. Ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ko ang kanyang init. Si Gabriel, ang abogado ng aking ama na palaging nasa anino. Ang taong nagpadala ng mga lihim na ebidensya at ang taong hindi ako iniwan noong ang mundo ko ay gumuho. Salamat sa pagdala sa akin dito, Gabriel. At salamat sa lahat. Ang mahina kong saad habang nakatingin pa rin sa dagat. You don't have to thank me, Mio. Ginawa ko ang lahat dahil iyon ang nararapat. At dahil matagal na kitang gustong makitang ngumiti ng ganito. Iyong ngiting hindi pilit
Iyong ngiting abot sa iyong mga mata, sagot niya sa Taglish, may kasamang malambing na tono na nagpadama ng kakaibang kilig sa aking dibdib. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Hindi niya ito hinila o pinilit. Hinayaan niya lang ang kanyang palad na maghintay hanggang sa ako mismo ang magdesisyon na hawakan ito. Nang magtagpo ang aming mga daliri, naramdaman ko ang isang kuryente ng kapanatagan. Hindi ito tulad ng pakiramdam kay Marco na tila isang tanikala. Ang hawak ni Gabriel ay parang isang angkla, matatag at ligtas. Mio, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat simula ngayon. Ang mundong kinabibilangan natin ay puno pa rin ng hamon. Pero ipinapangako ko, hinding-hindi ka na muling maglalakad sa ulan ng mag-isa. I will be your shield, not your shadow. Ang seryosong pahayag ni Gabriel habang tinititigan ako sa mga mata. Yumukod ako ng bahagya at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan ko ang aking sarili na maging mahina dahil alam kong nasa mabuti akong mga kamay. Ang aming mga anino sa buhangin ay nagmistulang isa habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagpipinta ng kulay ube at ginto sa langit. Kinuha ko ang isang dakok na buhangin at hinayaan itong dahan-dahang dumaos sa aking mga daliri, nililipad ng hangin patungo sa dagat. Kasabay nito, pinakawalan ko na ang huling bakas ng galit para kay Marco, ang poot para kay Rina, at ang pait para kay Doña Esmeralda. Sila ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Handa ka na bang bumalik? Tanong ni Gabriel ng may ngiti. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong natuklasang kaligayahan. Handa na akong magsimula, Gabriel. Pero hindi na ako babalik sa kung sino ako dati. Magsisimula ako bilang ang babaeng malaya, ang babaeng minamahal, at ang babaeng nakahanap ng kanyang tunay na tahanan. Sabay kaming naglakad pabalik. Ang aming mga yabag ay sabay sa ritmo ng dagat. Ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Ang kwento ng aking paghihiganti ay natapos na. At ang kwento ng aking pag-ibig at bagong buhay ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa ilalim ng naglalakihang mga bituin, alam kong nakangiti ang aking ama mula sa langit. Ang Cujo Group ay nasa maayos na kamay at ang aking puso, sa wakas, ay payapa na. Sapagkat sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpabagsak sa kaaway, kundi ang pagbangon ng mas matatag at ang pagkilala na ang bawat sugat ay bahagi lamang ng isang magandang disenyo ng ating pagkatao. Isang taon na ang lumipas mula nang huling pumatak ang ulan ng aking pagdurusa at ngayon, ang sikat ng araw sa hardin ng bahay ko, Jo, ay tila isang mainit na yakap na nagpapahayag na ang kubo na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Nakaupo ako sa isang puting silya. Pinapanood ang mga bata sa itinatag naming orphanage na masayang naglalaro sa malawak na damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Sa tabi ko, nakaupo si Gabriel, tahimik na nagbabasa ng libro, ngunit paminsan-minsan ay hinahawakan ang aking kamay upang ipaalala na hindi na ako muling mag-iisa sa gitna ng katahimikan. Ang balita mula sa labas ay tila mga anino na lamang na hindi na kayang abutin ang aking liwanag. Si Marco at Mateo ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, kung saan ang tanging kasama nila ay ang pagsisisi at ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Wala na ang kanilang yaman, wala na ang kanilang kapangyarihan.
Ang natira na lamang ay ang katotohanan ng kanilang pagkatao. Si Rina naman ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagbabayad sa batas, malayo sa mga marangyang pangarap na itinayo niya sa kasinungalingan. At si Doña Esmeralda, sa kanyang tahimik na silid sa nursing home, ay dahan-dahan ng nilalamon ng limot. Isang mapait na katarungan para sa isang babaeng ginamit ang kanyang alaala upang magtanim ng puot. Tinignan ko ang aking mga palad. Wala na rito ang mga paltos ng pagiging alipin. Wala na ang panginginig ng takot. Sa halip, ang nakikita ko ay ang mga kamay na muling bumuo sa dangal ng pamilya Cudjo. Mga kamay na nagbigay ng pag-asa sa mga taong walang boses. Napagtanto ko na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga kaaway, kundi ang pagbangon ng biktima ng mas matatag, mas matalino, at mas mapagmahal. Miu, malalim na naman ang iniisip mo. Ang malambing na tinig ni Gabriel ay bumasag sa aking pagmumuni-muni. Ibinaba niya ang kanyang libro at hinarap ako ng may ngiting puno ng pagsamba. Iniisip mo pa ba sila? Umiling ako ng dahan-dahan. Isang payapang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi na, Gabriel. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na pilit kang ibinabaon. Ang bawat peklat sa puso ko ay naging isang mapa patungo sa kinaroroonan ko ngayon. At hindi ko ipagpapalit ang kapayapaang ito sa anumang diamante sa mundo. Hinalikan ni Gabriel ang likod ng aking palad. Isang simpleng kilos na naglalaman ng pangako ng katapatan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ng aking ama sa bawat ihip ng hangin. Alam kong masaya siya dahil ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi lamang naging isang matagumpay na chairperson, kundi naging isang babaeng marunong magmahal muli. Ang Cudjo Group ay hindi na lamang simbolo ng pera, kundi simbolo ng kalinga at integridad. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi na nagpapaalala ng kadiliman, kundi ng pagkakataong magpahinga bago ang panibagong bukas. Ang aking kwento na nagsimula sa isang mapait na divorce paper at isang mangkok ng kare-kareng itinapon ay nagtapos sa isang piging ng pag-asa at tunay na ligaya. Sapagkat sa huli, ang pagpapatawad sa sarili at ang pagtanggap sa bagong simula ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating kaluluwa.